basura, mga peking balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na, dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dede, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Pegador, wala kang kawala. Benga, bengador, kayo ay maganda. Benga, bengador, galit sa masama. Benga, bengador, ang sa inyo bebenga. Benga, bengador, wala kang kawala. Benga, bengador, kayo ay maganda. Benga, bengador, galit sa masama. Benga, bengador, ang sa inyo bebenga. May nabasa akong statement anong na statement? parang ang sabi ni Buday, ni Gastadora, is parang nanghihinayang or pagod na ang taong bayan. Ang totoo dyan is pagod na ang taong bayan sa palabas ng pamilya mo. Pagod na ang Bakit? taong Paano? bayan. Kasi hindi to parang esperanza na kailangan mong patagalin yung storya. At ang ending, ikaw ang mananalo sa huli. Hindi ito parang telenovela na kagaya ng pangako sa'yo na kailangan happy ending. May magkakatuluyan. Hindi ito ganun. Baka mamaya magmala Korean style eh. Ay, Diyos Di me. ba? Yung Korean style, may mga namamatay sa huli eh. Alam mo ngayon kung ano napagtanto? Alam mo, Gastadora, hindi ka dapat naging busy. Dapat naging writer ka. Napakapanalo ng nobela, baka ako pa #1 fan mo. Ngayon kung napagtanto yung part na yon. Hindi, natatawa lang kasi ako, partner. Masyado lang dinidiinan pag kay First Lady Lisa. Oo. Kasi akala siguro nila, the First Lady is weak. You know, alam mo yung akala nila mahina yung unang ginang. Hindi nila alam, immune na sa pambabash yung mga yun. What they don't know is untouchable ang unang ginang. Yeah. Isa pa, partner. Isa pa, nakakatawa lang kasi pilit nilang gustong ibaba yung moral ng tao. Pilit nilang sinisira si First Lady sa mukha ng Pilipino. Pilit nilang gustong papangitin. Di ba? Adya pa nga yung ini-edit yung mukha ni Pero mas pangit pa rin si Dora. Oo, hindi. Mas liban doon. Unano't daga rin yung nag-i-edit. Di ba? Yung nagpapapangit. I agree. Hindi, kahit sabihan kasi nila si unang ginang ng si First Lady Lisa, kahit sabihan nila ng butod, di na tumatalab eh. Apugata yan eh. Di ba? Yun nga sinasabi ko. Di Diba? ba? Hindi na nga tatalab. Kahit na ginaganon nila, straight to the point, ginagampanan pa rin nung unang ginang ng trabaho niya. Exactly. Being a housewife. At being Diba? a first lady. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, believe nga ako dyan eh. Dati binabash yan. Binash namin yan. Kasi gawa nga ng na-influensya kami ni Daryl Yap. Tsaka Ni Mangga. Di ba? Nung na-realize namin na mali yung ginagawa. So, we stop talaga kami. And I said na mali ito, masisira tayo dito lahat. Kasi nakita namin yung ginagawa sa presidente pa lang eh. Sino ba naman tao, asawa mo, di mo paprotektahan? Tama Diba? naman ang unang ginang, paprotektahan niya. Sino pala yung mga tatraidor sa asawa niya? Iputya, kapatid niya pala. Diba? Diba? Si Mangga. Diba? Si Mangga gamit. Diba? Yan yan, di ba? Kaya ang ganito, partner. Ang masasabi ko sa mga basher ng unang ginang, umasa na sila na umasa. Alam mo. Wala na eh. Alam mo, matatapos na lang ang termo ni PBBM, tinatawanan lang sila ng tao. Promise. Well, for me, totoo yun. At masasabi ko lang sa kanila, better luck next life. Next life, ha? Next life. Bawi na lang kayo next life niyo. Next life talaga, partner. Not for this time or moment. Ako. Malabong malabo. Ito pa, partner, nakakatawa lang din, no? Kahit na anong pukol nila, wala pa rin namang effect yung paninira nila. Tingnan mo, nagawa ba ng mga naninira ngayon kay First Lady na bigyan ng love for all. Mm-hmm. Yung proyekto ni presidente na niya sa asawa niya, pinapatulungan sa asawa niya. Yung love for all. Umiikot yun sa buong bansa. Exactly. Magbibigay ng tulong, medical. 'Di ba? Number 1 kailangan yan, medical. Tsaka partner, mapapansin mo lang din, no? Kahit anong bato nila sa unang ginang, nakita ba nila nagsalta ang unang ginang sa press para sa kanila? Hindi. 'Di ba? Pero pinakita niya sa isang vlog
Mhm. yung kanyang pagiging matapang. Yeah, I agree. Nakita ko yung part na Yung yun. kay Katunyi. Yeah. Naalala mo yun? Which is totoo naman. Kasi if ako yung nasa kalagayan niya as a first lady, as a educated person, abogado, bakit ko kailangang ibaba yung sarili ko? Bakit ko kailangang patulan yung sinasabi mo? Correct. I don't need to explain anything. Wala akong kailangan ipaliwanag sa'yo. All I know is, wala. Tapos, hindi totoo. Nakikita mo, hindi siya nagsasalta sa media kahit ano pang pukol laban sa kanya. Why? Kasi hindi worth it. Bakit mo kailangan patulan kung alam mo namang hindi totoo? 'Di ba? Kasi ang tanging mga taong pumapatol at patol ng patol hanggang ngayon ay panay patol pa rin yung mga Duterte. Kasi alam nila na kung ano man ang ipukol sa kanila, yun ang totoo. Wala namang masisira. Doon ako. Wala namang masisira doon. Sirang-sira na yung Sira na yun eh. Diyos ko. Kaya nga tamo, konting banat dito, singaw dito, putak kagad si Dora. Putak kagad si Bulong. O, diba? Putak kagad si Bate. O, diba? Eh, bakit? Nakita nyo ba, hindi kailangang depensahan ng unang ginang ang sarili niya. Correct. Pero ang mga Duterte, kung makapag-deny, kung makapag-depensa, todo-todo, bakit? Nakikita nyo kasi, guilty sila sa mga katarantaduhan nila. Alam mo, Ayan ka na naman, tatay. tatay nyo, Sabi ko sa iyo eh. alam mo, Heb, madami akong gustong sabihin, kaso, dili na akong makauwi. Yun nga eh. Alam, Ni kandado ni Inday, yung pintuan ko sa selda, dili ako makauwi ng Pilipinas. Isumbong ko man yan kay BBM. Yan si Marcos, mabait yan. Si Lisa, mabait na asawa yan. Si Buday, sira ulo man yan kay Mans. pero tayo nakikiramay ako sa iyo ah. Ang balita ko, hindi ka madadalaw this New Year dahil sa policy ng ICC. Sira ulo man yan si Kapman. Ang sabi ko sa sulat, wag akong gambalain. Ay putang ina. Panay gambala ba? Itong abogado kong pulpol. Pag nag-uli talaga sa Pilipinas, ipahunting ko yan si Kapman. Ang sabi ko, wag gambalain. Hindi ko sinabing wag papasokin yung pamilya ko. Sa dinami-dami ng aking pinuntahan, ngayon lang ako napahamak ng ganito. Pero okay lang yan tayo. At least, diba, nasa Netherlands ka ngayon, masaya kami para sa'yo. Makiusap. Kung manood ka man ngayon, Sani, ikaw, Sani, makinig ka. Dili na kita paluin ng mic. Pauwiin mo na lang ako ng Pilipinas, kausapin mo yung mga hukom dito sa Netherlands. Mag-uwi ako sa Pilipinas, magtakbo kayo ni Risa, magbutuhan ko man kayo. Nice. Si Sani, matinong tao yan. Si Inday, sira ulo yan. Kung sira ulo si Inday, tayo paano pa si Bulong? Wala akong masabi dun. Ang sabi ko, nak, iahon mo sa hirap ang mga mahirap. Anong ginawa? Yung mga nasa putek ang inahon ng putang ina. Ay, mga... Ay, nako. Ang hirap talaga. Alam mo, wag ini-spoop ko yan si Tigong. Marami natatawa sa akin. Well, kahit naman ako partner, bentang-benta. Mas kayo, mga DDS, makinig kayo. Itong tatay nyo, nagsalita na dito sa live ni Biyahe ni Koy. Makinig kayong mabuti. Huwag nyong banatan si First Lady. Hindi ako makauwi dito, mga putang ina nyo. Ay, ako. Banatan yan. Paano kami maging okay ni Bongbong?
Paano kami mag-okay ni Bongbong? Kung panay banat kayo ng banat kay First Lady, dili kami magkasundo, dili ako makauwi. Tsaka type, sabihan mo rin yung mga DDS supporter mo, huwag kang pagkaperahan. Parang ginagawa ko sa Luisit eh. Dili, alam mo, Heb, no? Nagsulisit talaga si Maharlika, saka si Roque. Para mabawi yung gastos. Mabawi man yung gastos. Pero ang nagastos man sa rally sa Netherlands, yung maisog, dati assistants ko, ayun, alala ko. Alpotera. Ayun, dali mo Si Alpotera ang naggastos diba? niyan. Mahusay pang alaala ni Tatay Diggs. Naghang lang ako sa dali. Pag nagasabi ako ng naghang man ang utak ko nun. Naghang man ang utak ko nun. Kaya pagpasensahan mo na. Okay lang, Tay. Akala ko 21 ka na eh. Hindi, naalala ko lang si Sandara. 21. Ikaw talaga, tatay. Sinasabi nga ba may pantasya ka rin sa mga Koreana eh. Hindi, pa-charming lang ba? Baka sakali Makalusot? Makalusot pa. Ayoko na ng kulubot eh. Alam mo naman ako. Akala ko ayaw mo na ng inchik. Hindi. Dili na ako ayoko na ng inchik. Ayaw na. Dili ako pinagbigyan ng interim release. Oo, no? Nagpunta na ako ng Hong Kong. Makiusap man ako kay Shi. Dili na ako pinapasok. Sinipa ka pa. Mali ka dyan, Dong. Mali ka dyan, Paano? Sinipa ako pa uwi. Dinampot ako dito ngayon. Kaya ako nandito dahil dili nila ako pinagbigyan makapasok ng mainland. Ang sabi ko kasi kay Shi, palitan kita dyan. Pag dili mo ako pinapasok. Kaya talaga di ka makapasokin. Natakot man sa akin si Shi. Papalitan mo pala eh. Ako na maghawak ng bansa. Malaki man yun pero okay lang. Kaya kong patakbuhin yan. Negosyo, no? Negosyo. Dami negosyo. Oo. Lagay ko sa Davao. Oo. Separate ko na yan. Susunod sana. Kaso na-booking ako. Hindi ko na isaling kay Sarah. Sayang. Alam mo, Heb, maraming kwento dyan sa likod ng Davao. Marami rin na tulong si First Lady. Lesa, Araneta, Marcos. Ano ito? Biruin mo, yung anak ko doon na mayor, yung humaligi sa akin, dahil ako naman talaga mayor ang Davao. Tapos, yung pumalit sa akin. Si Bate? Hindi pangalan Bate, yung ex ni Ellen. Siya yung ex ni Ellen. Oo nga, si Bate nga. Oo. Dili naman naisip na magkaroon ng project na Love for All bus. May isip ba? Kung dili pa na magkaroon ng FLESA. Kung dili pa magkaroon ng FLESA, dili pa magkaroon ng love bus sa Davao. Ito nga tanong ng tayo, may isip ba ang anak mo? Wala. Ayun, yun. Wala simula ng bata pa yon. Wala nang ginawa sa buhay niya yon. Kundi magbulakbol, mambabae. Akala ko magbate. Nakita mo. Ay, medyo. Ay! Easy yan. Alam mo, Heb, being ex-president ng Pilipinas, wala akong ginawa kundi matulog magmotor. Wala akong ginawa kundi matulog magmotor. Motor sa umaga, motor sa gabi, motor sa tanghali, hanggang madaling araw, puro motor ako, Heb. Kamusta naman yung kargada mo? Okay lang. Pamana ko man ito kay Nyolo. Makinig ka kung nakinig ka man, Nyolo, ngayon. Magkita tayo dito sa Netherlands, ipamana ko man sa iyo to. Anong gawin ko dito pag nasunog ako?
Shoutout kay Boss Nyolo, no? Na special mention pa nga. Na shout out kay Nyolo. Oh. No, to pa. Alam mo, ibalita ko na rin sa mo to. Sa totoo lang, Yes, tay. nagtaka man ako. Bakit? Lumabas ang latest survey. Si Bongbong 3 ang ibinaba. Oy, -3. Yung lintik na anak kong si Buday, tumaas ng 31%. Oo, positive 31 nga eh. Positive. Plus 31 eh. Kung ako nagpresidente noon, maramdaman ko man yung negative. Kasi pababa na ako. I agree. Matapos na ang aking termino. Pero itong si Inday, dili pa naging presidente, positive 31 ang kanyang grado sa publiko. Tapos sabihin man niya na mataas siya, hindi ako maniwala. Bakit, tay? Anak mo yun. Hindi ako maniwala. Hindi ako maniwala. Bakit nga? Kasi walang makakuha ng 31. Ano ka? Si Kristo? Perfect ka sa mundo? Wala kang kasalanan? Yun na nga, tay. Alam mo, tay, kahit kami nagtataka saan nanggaling yung survey na yun eh. Itong si Inday, nabalitaan ko kay Kapman, nagpa-travel, nagkapabanjing-banjing ba? Sarap Nagpunta sa buhay. tita niya sa Germany. Nagpunta dito sa Korea. Pinuntahan pa no sa Japan, yung mga checks ko. Pinuntahan pa iba't ibang bansa. Ang dahilan niya sa akin, hinanapan niya daw ako na kung saan ako malagay na interim release. Yung pala nagbabakasyon. Sinabi na nga ni Kapman, hindi na nga ako makalabas. Magkatanda na ako dito sa selda. Dili talaga ako makalabas kasi dili nila ako pagbigyan. Dili talaga nila ako pagbigyan. Paano ngayon yan, tay? Darating ang New Year. No. Sa pagkakaalam ko, hindi based sa rules ng ICC is hindi sila pwedeng tumanggap ng dalaw. Hindi ka pwedeng tumanggap ng dalaw for this New Year. Okay lang. Yung bantay ko man babae dito may dalaw. Ay. Aray mo. Tay, medyo malagkit-lagkit yun pag may dalaw. Wala yung bantay ko man babae dito kaganda. May dalaw. Paldo. Dili siya paldo. Maganda pa rin ang Pilipinas. Bet ko man si Charito Torion Marsan. Tayo naman, walang kupas. Mas okay na, matanda na ako. 80 na ako. Okay na ako. Basta ang mensahe ko sa mga Pilipino, mahalin nyo ang Pilipinas, hindi si Inday. Si Inday, tao lang yan. Ako, tao lang ako. Si Bongbong, tao lang din yan. Si Lesa, tao lang din yan. Mahalin nyo ang bansa natin kasi yan ang sikreto kung bakit tayo mapunta sa rurok ng tagumpay. I agree. Pero kung mahal mo ang isang politiko, dili ka aangat, dili ka maging maayos. 'Di ba? Kita mo naman yung mga vlogger na na-addict sa akin, nagabaliw-baliw na itong kakalive. May papirma-pirma pa kayo. Oo nga eh. Sabihin nyo, dili ako maniwala na tay kami naman. In-scam nyo ba mga Pilipino? Tay, bahala ka na dyan. Nakarinig ba ako kay biyahe ni Koy na tay, diyan ka na lang. Kahit na magpirma pa 1 milyon, dili talaga ako makalabas dito sa Netherlands. That's not how it works kasi, tay. Dili talaga ako makalabas dito. Except kung magbati na kami ni Bongbong. Dili ko nasasabihan na addict. Ako na lang.
Ay, nako, Tay. Pero thank you for coming, Tay, at binisita mo kami ngayon. Yung... ang hirap ispupin ni Duterte. Pucha, ang hirap ispupin. Alam mo yung rating talaga ni Inday. Yung rating talaga niya. I don't Sakit know. sa ulo yan. Legit. I agree. Sakit sa ulo yan, promise. Kasi imagine mo ikaw bilang bise na walang ako narinig na magandang gawa mo eh. Ang narinig kong gawa mo namigay ka ng lugaw, may palista pa. Tapos sasabihin mo, plus 31%? Natataka lang ako, no? Kahit na itong si Inday ay palugaw-lugaw, nakakapag-produce ng 31, nakaka-perfect number. perfect score ka pa, di ba? Power mo dun, girl! Nakakatindi nga eh. Kaya nga nagtataka ako, di ba? Oo. Samantalang, mas maraming achievement si PBBM for the past months. Kaya nga. Pinatunayan niya sa taong bayan, sa mga mamamayang Pilipino kung anong kayang gawin at planong gawin ng Marcos administration para sa kaya ikaunlad ng nagtataka ako, bansa. partner. Saan niya nakuha yun? Saan niya nakita yun? Alam mo, ang hinala ko nga dyan, partner, yung 31 na yun, baka yun yung 31 million at binayad niya sa survey. Baka yun naman kasi yun. Di ba? Hindi, partner. Malabo eh. Alam mo na Sobra. Alam mo sa sobrang disappoint ng taong bayan. Mhm. Sabihan taong bayan. Sobrang disappoint ng taong bayan ngayon. Alam mo nangyari, partner, ganito. Makinig ka. Enlighten us. So sobrang disappoint ng taong bayan. Ang ending, partner, hindi na naniniwala sa survey. Oo. Imaginein mo, SWS daw ang nag-conduct Ng survey. ng survey. The company name. Mhm. But under the company name, there is strat base. Mhm. Sinasabi nila. Ano yung strat base? Ano yung strat-based partner? So, ginamit lang yung pangalan na SWS, Social Weather Station, pero ang totoo niya, si strat base ang nag-conduct. Ang masakit pa nito, partner, Mhm. alam mo saan nag-conduct ng survey? Saan? Sa Mindanao. Ay, ang galing. Very good. Oo. Kasama ang Davao. So, ito pala yan, partner. Kung gagamitin natin na number po ang pinag-uusapan natin, mga kababayan, ibig sabihin, 31% or 31 na number na yan, yan lang yung porsyento ng taong may gusto kay Inday, Oo. kay Dora sa Davao. Mm. And then the rest of the 100% is kay PBBM. Alam mo, nagtaka ako eh. Bakit sa Davao sila nag-survey? Ba't hindi sa Metro Manila at sa Visayas? Yeah, kasi alam nila mas tatagilid sila. Correct. Kaya yung strat base, sa Mindanao nag-survey. At sa masaklap nito, sa Davao. Ang masaklap pa nito, mali yung pagkaka-broadcast, kumbaga, ng balita, di ba? Imagine mo, positive or plus 31%. Yung 31% na yun, 31% lang pala ng Mindanao. Ang may gusto kay Sara. How's the rest, di ba? Yun ang pinakamatindi. Di ba? So, lumalabas na nasa 31, 69%. Lang sila. No, 69% ang may gusto kay PBBM. Di ba? Kasi 31 na nasa kanya eh. O Correct. sige, sa yung 31%. Correct. Go! Sa akin to 69. Yun ang point of view. Di doon. ba? Oh. Oh. Anong sinasabi nila ngayon na negative 3? Na less 3%? Oh, yan ang pinaka Ang, masakit na katotohanan doon. di ba? Ang sarap kaltokan sa bangag-bagang itong mga to eh. Nanggigigil ako eh. Ang sakit sa ulo, no? Napakasimpleng numero, pinapahirapan yung tao eh. Ganun kasimple, di ba? So lumalabas na yung 31% na sinasabi nyo sa mainstream media at saan pa mang Platform. social media or platform, yan yung 31% na may gusto na lang kay Sara sa Mindanao. Sa Mindanao. Kasi strat base, sa Mindanao nag-survey. Sa Mindanao sa nag-survey, ang DN partner, ganito. Sa Mindanao sa nag-survey, particularly sa Davao. Oo. As nag-survey sila sa parte ng magkakaliado nila. Aha. Alam naman natin na Mindanao talagang hawak ng mga ano yan. Eh. Yeah. Pero sabihin natin, meron pa rin tayong taga-suporta kahit papano dyan. Doon ako nagtaka. Dahil sa hawak nila yan. Hawak nila yan, pero 31 lang ang nakuha. 31 lang ang nakuha. O, di ba? Mas nakakahiya. O, kaya nga partner,
Yun ang pinakamatinding sampal sa kanila. Di ba? Kaya po sa lahat ng mga kababayan natin na nakikinig po ngayon, wag po kayo maniwala doon kasi ang totoo niyan, yan ho ay nasa Davao kinandak yung survey. Kaya ang panawagan ko sa mga kababayan natin sa taong bayan na pag may nakikita kayong mga gantong klase ng balita, i-fact check nyo. Alamin nyo, suriin nyo bawat detalye, saan ba nanggaling to, saan ginawa, sino mga gumawa. Para nang sa ganun, napagtutugma-tugma nyo yung mga numero at masasabi nyo na, ito hindi totoo, ito yung totoo. So ngayon, ang ginagawa namin, nilalabas namin at sinasabi namin sa inyo kung ano yung totoo. Kaya ako sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ho ngayon dito, kayo nanonood sa amin via live stream, mga kababayan, mag-isip ho kayo. Yeah. Huwag ho kayo basta maniniwala. Tignan nyo ho yung datos kung saan sinurvey. Ang nilabas lang mo sa mainstream, ito, ganyan lang, ito yung survey, ganyan, naniwala na ho kayo. But the thing is, there is home court advantage na nangyari. Yeah. Para malaman lang ho ng mga kababayan natin, sa Davao ho, sa Mindanao ho sila nag-survey. Hey! Panggalog ka ang utak, hindi na uubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na. Dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Ang may sala!